Mayroon pong isang malaking sekreto ngayon patungkol po kay former President Rodrigo Duterte na sabog po sa social media at pinag-uusapan mga sangkay. So talagang labasan na po ito ng baho at laglagan na. Maraming mga impormasyon ang lumalabas ngayon mga sangkay at nadadawit po ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ano nga bang nangyari mga sangkay? Ano ba ang sekretong ito? Bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, malapit na po tayo makarating sa 2 million subscribers at tayo ngayon ay 1.56 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. At ito, guys, i-discuss lamang po natin ito kasi ito yung ni-reveal eh. Ayan o, Commission on Audit, meron ng mga natuklasang anomalya sa flood control project noong pang 2016. So, bakit lang po? Bakit ngayon lang po ito sinasabi? Ibig sabihin, maging yung COA, may dungis, no? Kasi kung kailan si BBM nagsalita, saka lamang po din sila nagsalita about dito. Naglabas ng information. Kinumpirma ng Commission on Audit na 2016 pa lang mayroon ng mga na flood control projects, ngunit nananatiling hindi natutugunan ang karamihan sa mga ito. Uulitin ko nga sa inyo, mga sangkay, matagal na po itong nangyayari. Nagkataon lamang na may isang pangulo na naglakas loob para po sirain ang matagal ng sistema. Matagal na po itong sistema, mga sangkay. Ano to? Talagang sindikato po ito sa loob ng gobyerno natin. Pero yun, laki ng pera na lumalabas. Tapos kinukulimbat lang pala. Bilyon. Kaya nga kung bibilangin yan ngayon, mga sangkay, kasama na po yung mga kalsada, mga tulay, aabot na po yan, mga sangkay, ng ilang trilyon na. Diyos mio marimar. Pambayad na sana sa utang yan ng ating bansa. Pagkumpirma ni COA Director Tracy Sunico, batay sa naihanda nilang records para sa pagdinig ng Infracom, na 2016 pa lang ay may mga nakita ng anomalya ang COA. Katunayan, sabi dito, maaring kahit sa maagang taon, gaya ng 2000 o 2010, ay may nakatagong records na rin ng anomalya. You see guys, matagal na po itong nananalaytay, itong ganitong klaseng kalakaran. Matagal na po itong nangyayari. Pero bakit hindi po lumalabas? Kasi wala pong presidente na may bayag. Even former President Rodrigo Duterte. Wala po silang, akala po natin sobrang tapang, di ba? Pero sino ang may kakayanan na bumangga sa mga oligarko nang hindi kinakailangan sumigaw sa mikropono? Nang hindi kailangan magmura? Sino ang may kakayanang bumangga sa mga ito, mga kontratista, sa mga kongresista na nangangamkam ng pera, sa mga senador? Si BBM. Matagal na ang kalakaran na ito. Sa DPWH, iba pang mga ahensya, mga sangkay, o iba pang mga departamento ng ating pamahalaan. Nagiging mga sangkay, nagiging sindikato po talaga sa loob. Kahit nga po yung PhilHealth, di ba? Si BBM lamang po ang nag-ayos. Diyos mio marimar. Marami aniyang red flags ang kanilang nakita, partikular sa bidding documents ng mga kontratista. Halimbawa, ang parehong key personnel at kagamitan na inirehistro sa sabay-sabay na proyekto. May mga pagkakataon din aniya na naka-report ng 100% completion sa Department of Public Works and Highways system, ngunit kulang pa sa aktual na inspeksyon. Bakit hindi lumalabas? Kasi nga po, hindi nila kinakaya ang sistema. Natatalo sila ng sistema sa loob. Ito tingnan nyo na lang to. Ilan po yung
flood control project ni former President Rodrigo Duterte at that time. Tingnan po ninyo. 13,000. So, anong nangyari? Almost 14,000 yan. Actually, kasi nasa ano yan, 13,900 mahigit. Mga ganyan po yan. So, totoo kaya yan na nag-i-exist? Kasi if we remember guys, kung babalikan po natin yung time ni PRRD, bumabaha din po tayo. Ganun kalala, mga sangkay na mga baha. Di ba? Mga sangkay. So, anong nangyari? Totoo kaya itong nag-i-exist? Kasi at that time, makita lang ng kumpleto, okay na, tapos na. Hindi na ini-inspeksyon. Ganyan po. Hindi tulad ngayon mga sangkay na naggawa talaga si PBBM ng website, mababasa nyo po doon, yung mga information, kung ano yung mga project na ito, ano yung mga flood control na nakalagay dyan, kung ito nga ba ay tapos na. Makikita po doon. Kaya may mga nauungkat. Panahon po ni PRRD, wala po ito eh. Basta ano lang eh, basta makita lang natin na nakalagay sa listahan, build, complete projects, flood control, 13,000 highways o mga kakalsadaan, road projects. Diba? Pero hindi po natin alam kung totoong bihira. Isa pa sa ano dito mga sangkay, patunay. Kumanta itong si Diskaya na 2016 onwards, sila nakakuha ng mga matitinding na mayagpag pagdating po sa mga kontrata nila sa gobyerno pagdating po sa flood control projects. Hindi ko alam kung mayroon pang iba dito eh. Pero nakakatawa to, mga sangkay. Ito. Sabi dito, nice try but the timeline tells a different story. Diskaya firms were incorporated in 2014. They bid on DPWH projects in 2012. They won contracts in 2015, all under Aquino. Duterte didn't start it. He blacklisted them in 2020. 2020 na blacklist. Pero matagal na po kay PRRD na mayagpag. Pero nakakatawa dito, blacklist lang. Hindi talaga, itong blacklisted, di ba? Nakalagay, he blacklisted. Hindi po ito yung blacklisted forever. Yung pangalan mismo, yung iba blacklist, yung Diskaya. Hindi. Binlacklist lang, mga sangkay, yung company. Then what happened sa kanila mga ginawa? Wala po tayong alam. Bakit na blacklist? Wala po tayong alam. Kasi hindi sinabi ng gobyerno. 'Di ba? Kaya ang masasabi ko din sa nagsulat na ito, nice try. Nice try. Baka i-content ko pa ito sa susunod. Baka nyo na lang. Ito pa. Sabi ni Sara Diskaya, 2016 daw siya nagsimulang tumanggap ng flood control projects. Si Mark Villar ang head ng DPWH yun, di ba? At si Duterte ang presidente. May mga picture pa. Ay, nako po, Diyos mo yung marimar. Kay PBBM, nahinto, hindi lamang po blacklisted sila. Forever. Pangalan na mismo ng Diskaya, ha? Kasi itong mga ito, mayroon pong napakaraming mga kumpanya. Pagdating po sa pangungontrata. So, ang pangalan na nila mismo ang mabablacklist dito. Kasi nung panahon ni PRRD, wala substandard yung mga decision. Dapat ang ginawa noon, nila PRRD, hindi lamang blacklist yung company, binlacklist yung pangalan mismo ng mga Diskaya. At pinaalam sa publiko ano yung proyekto na nakitaan nila na hindi maganda. Kaya nga, ngayon mga sangkay, hindi po natin alam kung totoong nag-i-exist lahat ng mga project na yun. 13,000 flood control, tapos binabaha po tayo ng ganun-ganun. O ayan, naging number 1 pa po yan. 2018, sabi 2020, di ba, na blacklist. Pero 2018, from 2016, nandyan na sila, pero 2018, naging number 1. Ayan po, tingnan nyo mga sangkay. Tingnan nyo po. Arroyo's top 10 list.
Bakit si Arroyo? Kasi siya po yung speaker at the time. St. Gerard Construction, number 1. Diba? Siyempre, may mga picture pa yan. Ayan, oh. Di po ba? Is ko pa yun, ah. So ngayon, ito pa, mga sangkay. Isa pong engineer ng Bulacan. Ito pong engineer na ito yung paano ko ba tatawagin yan? Isa sa mga nangamkam sa kaban ng bayan sa mga proyekto. Kita nyo? Bulacan engineer promoted. Kailan? Nung panahon ni PRRD. That's why we don't know, guys. Ito yung pangalan nito ay Henry Alcantara. Ito yung tinutukoy nila Lacson. Kung kaya't mga sangkay, kailangan po tingnan yung mga project ni PRRD. Lahat. Tulay, kakalasadahan, at mga flood control. Isipin nyo, 13,000 or almost 14,000 flood control. Then may ganito pa rin tayong problema. Grabe pa rin yung baha. Di ba dapat kakaunti na lang, mga sangkay? Isipin nyo kay PBBM, 5,500 na mga flood control na nabisto na eh. How much more? Yung 13,000 mahigit. Hindi nga nakalahati yung kay PBBM. Diyos mo yung marimar. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.